Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Nagustuhan niyo ba ang bar hopping episode namin last week? Dahil I'm sure, yadong mas magugustuhan ninyo ang bagong discoveries at sightseeings na ginawa namin sa isa sa tanyag na lugar dito sa Metro Manila. So if you're ready, sit back, relax, enjoy, at maki-join! Tara, Tena! UP Diliman ay tinatawag noong 1908, isang co-educational at public research university. Ang flagship university ng bansa. Pinakamalaki in terms of population, in terms of faculty and library resources. Kilala sa kulturang aktivismo at pagiging agresibo. Ilan lamang ito sa mga terminong kilala ang UP. Pero ano pa nga ba ang ibang mga dahilan kung bakit binabalik-balikan ng UP? Tara, silipin natin. Bukod sa pagiging pinakamahusay na universidad sa bansa, sikat ang University of the Philippines sa lawak at laki ng sukat nito. 493 hectares na lupain ang nasasakop ng universidad. Sa loob nito ay iba't ibang mga gusali at istrukturang talaga namang kamangha-mangha sa paningin. Ang Quezon Hall kung saan nag-oopisina ang ilan sa matataas na opisyal ng universidad ay isa ring pinakamatandang istruktura sa loob ng UP Diliman. Isa sa pinakaunang itinatag ang gusaling ito matapos ilipat ang eskwelahan mula sa Padre Faura, Manila noong February 12, 1949. Narito po tayo ngayon sa harap ng Quezon Hall kung saan namamalagi ang matataas na opisyal ng UP. At sa harap ng Quezon Hall, dito kadalasan nagtatapos ang Lantern Parade na ginaganap tuwing Disyembre. Isang malaki at magandang bungad sa papasok ng UP. At sa harap ng Quezon Hall, naririto ang oblation, ang sikat na oblation na talaga namang kaaya-aya sa paningin. Sa tapat ng Quezon Hall ay ang sikat na oblation o sa Tagalog, pahinungod o oblasyon. Orihinal na dinisenyo ni Guillermo Tolentino, isang national artist, ang istruktura na may tangkad na 3.5 metro kasama ang ilan sa mga estudyante ng UP noong 1935. Ito ay sa pamamagitan ng isang komisyon na pinamunuan ni Rafael Palma, dating presidente ng universidad. Kuya, question lang po, anong ibig sabihin po ng oblation? Para sa akin, Apo. opinion. Oblation ito, actually, hindi ko masyado na-research pa ito noon. Hindi ko siya alam, pero alam ko kung bakit tinayo yung oblation. Opo. Para i-promote yung morality and censorship. Sa madaling sabi, nangangahulugan ito ng paglilingkod sa bayan ng buong katapatan at hindi iniisip ang sarili. Alam niyo ba na ang orihinal na statwa ni Oblation ay hubad at konkreto? Ngunit sa panahon ng pamumuno ni Jorge Bacobo, pinalagyan niya ito ng fig leaf for morality and censorship purposes daw. Ang Carillon Tower ay isa rin sa pinakakamangha-manghang landmark dito sa UP Diliman. Ito ang nag-iisang Carillon Tower sa bansa at sa buong Southeast Asia na may taas na 130 feet. Orihinal ay tinayo ang istruktura noong 1940 sa pagtutulungan ng national artist na si Juan Hacpil, Conservatory Music Director Ramon Tapales at UP President Bienvenido Gonzales. Natapos ito noong August 1, 1952. Ano pagkakaalam niyo yung role ng Carillon Tower na nakikita po natin ngayon? Parang sa mga kampo, so may makita ko ng kampo. Sinasabing nakakatugtog ng iba't ibang himig ang Carillon Tower. Magtanim ay di biro, mga kanta ng Beatles at syempre ang UP naming mahal. Ngunit nasira ito noong mga 1950s. Ngunit dahil sa kolektibong pagtutulungan ng mga alumni ng UP, muling tumugtog ang Carillon Tower noong 2007 Lantern Parade. Ang kahabaang ito ay tinatawag nilang Academic Oval o ang ACAD Oval. Nagdudugtong ito sa Rojas at Osmeña Avenue at tinatayang 2.2 kilometro ang circumference nito.
Daan-daang joggers ang pumupunta sa Akad Oval araw-araw. So if you want to get fit, ano pang inaantay nyo? Punta na sa Akad Oval. Nakakapagod mag-ikot-ikot. Pero alam nyo ba, nag-enjoy ako sa ginawa kong pag-iikot ngayon dito sa UP Diliman. Akalain mo, sa loob ng universidad, may ganito kaganda at kapreskong tanawin. Bukas ang UP Diliman sa kahit sinong nais magpunta at pumasyal. Marami pang kaaya-ayang lugar ang maaari ninyong makita. Mag-i-enjoy ka na, matututo ka pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pasyal na! Ito po si Rick Abasola. Magsama-sama po tayo sa susunod na linggo para sa isa na namang exciting na discoveries at sightseeings na gagawin natin sa iba't ibang lugar na di natin nakakalaing interesante pala. Hanggang sa susunod na linggo, tayo nang maki-join! Tara, Tena! Kakapa,